Hello guys! So ayan na nga, nakauwi na nga kami dito sa bahay mula sa aming 2 days and 1 night couples retreat doon sa Antipolo City. And as you see, ayan, ito, nandito pa yung aking bulaklak. Oh, purple yung pinili na flower. Madami namang pwedeng pagpilian. May puti, may red, may yellow. Ito ang pinili ng aking asawa na ibigay niya sa akin. Purple rose. Yan. So ito na nga. Ang saya ng aming retreat dahil hindi lang dahil naka-escape kami dito sa bahay. Hindi ako nakagawa ng 2 days na household chores. Pero ang saya na relaxing na alam mo yun, yung parang na in love kayo ulit ng inyong asawa dahil hindi namin in-expect yun na magkakaroon ng na ikakasal kami ulit doon, magkakaroon ng recommitment of vows. Kaya, sa bagay, hindi lang naman kami. Lahat kami na couples na nandun. We are 33 couples nandun. So, lahat kami ay nagkaroon ng recommitment of vows. Ang sabi doon sa amin ay hindi siya renewal of vows. Kasi pag renewal, di ba, nagre-renew ka na expire. So, ibig sabihin kapag nag-expire ba yung love natin? Hindi naman, di ba? Hindi nag-expire yung love natin sa ating partner, sa ating asawa. Pagkos ito ay sabi nga nila habang tumatagal, lalong tumatamis, di ba? So, ayun, kaya ang naging namin doon ay recommitment of vow. So, kailangan lang natin i-recommit. So, kung paano tayo naging, di ba, nung magkakilala pa lang, o maging boyfriend, girlfriend pa lang, bago mag-asawa, di ba, ang sweet-sweet natin sa ating mga asawa. So, ganun, mag-recommit tayo ulit na ganun ulit ang hindi man perfectly na ganun ang mangyayari, but still yung burning fire of love ay nandun pa rin, di ba? Na kahit may edad na tayo, kami, we are 32 years nang nagsasama. Kahit matagal na tayo nagsama, wag sana mawala yung love, yung respect natin sa ating mga asawa, kasi yun yung magpapatibay sa atin bilang mag-asawa na para patuloy tayong maging, di ba? Patuloy yung bond ng mag-asawa ay hindi mawala. Kasi kapag wala na yung love at respect ng bawat isa, doon na nagkakaroon ng problema ang mag-asawa, di ba? Kasi marami na tayong mga dahilan, marami ng mga rason bakit yung nag-aayawan na, ayaw na, naghihiwalay na, di ba? So kapag dumating sa point na naghihiwalayan na, kawawa naman yung mga bata. Ang unang-unang apektado talaga sa couples na naghihiwalay is yung mga bata. Buok. Sasabihin ko sana okay lang kung isa lang, hindi okay. Hindi pa rin okay kahit isa lang yung anak mo na may isang batang naapektuhan dahil sa paghihiwalay ng mag-asawa. Hindi dapat ganoon. Pero hindi ako against doon sa mga nag-asawa kasi may mga kanya-kanya naman tayong reason, di ba? May mga kanya-kanya tayong valid reason na yung hindi na kaya, ganyan, hindi na kayang i-resolve. Pero naniniwala ako na kapag si Jesus Christ ay nasa center ng ating relationship na mag-asawa, anuman yung pagsubok, anuman yung pinagdadaanan natin bilang mag-asawa, ano man ang nangyari sa relasyon, syempre hindi perfect yung pag-aasawa. Maraming trials, maraming temptations, maraming hindi magandang nangyayari. But still, kapag nandyan si Jesus Christ as the center of your relationship, everything will be fixed eh. Basta magtiwala ka lang sa process ng Lord, mangyayari aayusin ni Lord yung ating relationship, aayusin ni Lord ang ating family, aayusin ni Lord ang ating buhay, ayusin ni Lord kayo bilang mag-asawa kung meron mang problema. Kaya, yun yung sinasabi ko, just trust the process, basta gawin lang natin center si Jesus Christ dahil kami as couple, hindi rin naman kami perfect. Dumaan din kami sa pagsubok, na matinding pagsubok na to the point na parang gusto ko na ding maghiwalay, parang ganoon. Pero kasi umpisa pala talaga ayaw ko ng hiwalay, ayaw ko ng broken family. Kasi ang unang iniisip ko yung aking mga anak, yung 'di ba, ano na lang mangyayari sa mga anak mo kapag hiwalay ka sa iyong asawa. Hindi naman ibig sabihin na dahil umaasa ka lang sa iyong asawa, hindi yun eh. Ang iniisip ko doon yung impact na nagiging resulta sa mga bata dahil sa broken relationship, broken marriage, di ba? Tsaka hindi ko inisip yung ganun yung hiwalayan. Syempre natural lang yun kapag nasaktan ka, gusto mong kumawala. Pero yun nga, kapag bumalik ka doon sa pangako mo sa Diyos, pinangako niyo sa Diyos na for better and for worse, mababalik ka sa in a right direction. I-remind sa'yo ni Lord na ano na yung promise mo, sana yung promise mo, di ba? Kasi hindi lang nung kinasal tayo, hindi lang tayo nag-promise sa isa't isa as couple, nag-promise ka kasama ang Diyos. So kung nagtitiwala ka sa Diyos, kung si Jesus is in the center of your relationship, so let God be the center, let God be in control, at maayos din ang lahat. And yun na nga, everything ay okay naman sa amin, na everything ay naayos na kami. So I thank God also na napunta kami sa retreat na yun dahil yun,
mas lalo kaming naging mas lalo kaming naging okay, mas lalo sabi nga namin doon sa video, di ba? We've been love rekindled and love refreshed, di ba? So, nawa ay meron din natutunan sa aking mga pinagngangawa. Lang, di ba? Kasi just sharing my thoughts. Tapos 9:35 na. Day 1 down. May day to pa bukas. Uwian na. Yan na kami sa aming kubo. Wala talaga. Mas lalong nagano yung aking boses na wala na. Parang every year nagaganito na pala. Parang last year na ganito din ako. Meron kaming regalong natanggap, oh. Yan yung aming regalo. Ito ang view paggabi. Oh. Dito pa rin tayo dadaan. Dito tayo. Yung iba namin kasama doon sila. Kami, dito kami. So let's turn our right hand towards them and let's pray this prayer for all of them. Our great and loving Father, Lord God, indeed, it is our prayer that you will continue to bless the relationships, the marriages of these couples, Panginoon. I ask you to continue to protect their lives, to protect their home, and protect their marriage. Tulungan niyo po sila, Panginoon, to always turn to you for guidance. If they need strength, provide them with your strength, and also for your provision and for your direction. Lord, may they glorify you in the choices and decisions they make. Pati sa ministry na involved sila, Panginoon, tulungan niyo po mag-glorify nila kayo. And in all that they do, use them, Lord, to draw others. Use them to draw others to yourself. And let them stand as a testimony to the world of your faithfulness. Simula ngayon, Panginoon, ay pinagtibay nila yung kanilang pagsasama. Maging sentro po kayo ng kanilang relasyong mag-asawa. Kayo ang mangibabaw, kayo ang masunod, kayo ang maging masaya sa pagsasama nila. Make the relationship so enjoyable because you are in the center of the relationship. Provide for their needs. Grant them the good health, Lord, so that they can do more for you and that they can pass on the legacy of faith to their children's children. Kaya salamat po, Panginoon, basbasan mo yung kanilang pagsasama ito. At hayaan nyo na yung mga anak nila ay makita sa kanilang mga magulang yung mabutong modelo ng kanilang pananampalataya. Marami pong salamat sa iyo, lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon po, maganda na lahat ng mga camera. Gusto niyo ba isa-isa rito, yung mga couple, mag-ibis? Hindi. Siyado naman ngayon. So, harapin na po natin ang ating partner. Excited na yun ba? Kasi after many days, dahil na ulit makikiss yung asawa niyo. So gawin po natin 5 minutes para makuha na kayo lahat. So our dear husbands at sa mga servants of the Lord, you may now kiss your wife. 5 minutes. Huwag po sa noo, ha? Dapat sa lips po ang halik natin. Congratulations! So ladies and gentlemen, may I present to you the newly recommitted husband and wife to the Lord. Congratulations po sa inyo lahat. Photoshoot kami dito. Wow. Kainan sa bahay-bahayan. Dito, check out na kami. Kasi
lunch kami nag-check-in. So, plus 12 na kaya check out na din tayo. Mamaya uuwi na. So, let's go. Off na ang aircon. Tara na. Susi pa. Nandiyan sa lamesa. Talagay mo na. Tara na. Check out na. Nabad mo na? Grabe, ang dami naming learnings yesterday, pati last night, and today. Talagang yung retreat I meant for the couples lang talaga. We have been rekindled and refreshed. Refreshed. Kaulitin mo nga para marinig nila. Hindi nila narinig eh. Nawala yung boses ko eh. Love refreshing at love rekindling. Yun. Yun. Dami naming natutunan. Hindi dahil sa matagal ng mag-asawa ay sabihin mong marami ka nang alam. Marami ka nang natutunan. Dito, marami ka pang madidiscover pala. Marami ka pang matututunan sa buhay habang nagpapatuloy. Ayan. Hindi pa pala tapos ang aming retreat. Nag-check out lang kami. Magla-lunch pa kami. Tapos may isa pang session. So, saka na kami mag-uuwian. Meron pang isang grand polo-in dito. Yan. Yan. So, tapos na. Sauli na namin ang susi, tapos kakain ng lunch. Mga pictures. Kagabi. Ayun na. Tada! Ayun. Ito ito? 10. Okay. Ayun yung picture. Susi, kapalit ng picture. Yan. Kapag naibalik ang susi, bibigyan ka ng picture. Lunch po is ready, so pwede na po tayong pumila. Kung tapos na po kayo mag-check out or mag-discuss with So, ito na nga, tapos na ang aming retreat na 2 araw at 1 gabi. Pauwi na kami nito guys. Nakisabay kami ng sakay sa aming facilitator dahil isa lang naman ang way namin papuntang Cubao. And pagdating ng Cubao, sasakay na kami ng MRT papunta dito sa Taguig. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye and God bless you always. Mag-ingat po tayo palagi dahil summer na. Mainit na ang panahon. So baka ang susunod nating mga video nito ay nasa swimming pool na tayo or ang iba sa atin ay nandun na sa beach. Thank you guys. Bye.